Pagpasensyahan niyo ng mga kapatid, ha? Hindi na ako sanay mag-date. Nahihiya na ako. Pasensya na kayo, ha? Kasi mahihain talaga akong tao. Hindi na ako sanay mag-ano. Magsulat ng kaso. Ha? Sanay na magsulat ng kaso. Sanay na ako mag-problema ng ibang tao. Sama sa atin, sir. Ha? Sama sa atin. Anong ka-interview? Ayos na, yung sisama na sa interview ko na. Walang personalan to, ha? Ay, pa-blatter mo ako dun, eh. Okay. Of course, ako po ay taga Laguna. Ano bang paksa natin ngayon? Khutbah, Sheikh. Khutbah ba? Akala ko pag-aasawa. Talaga pag-aasawa. Ano ba niya? Akala ko talaga, ano. Okay. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hindi to live, ha? Ang problema. Ano man yung mga nagaganap dito na hindi maganda, pwede natin i-cut yun. Okay? Pwede naman kayo mag-live, walang problema, wala naman kayo pipigilan. Okay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo po ngayon ay nasa segment ng pagsasali ng khutbah. Usually, ito po talaga yung ginagawa ng Islamic Center. Then, dati-rati, ako talaga yung binalik sa akin ang crown. Subhanallah. But alhamdulillah, it is my honor and privilege na makasama kayong muli sa segment na ito para makinabang, para matuto inshallah subhanahu wa ta'ala. At the same time ay para magbahagi ng mga kaalaman na dapat nating malaman hinggil sa ating din. Sino sa inyo ang nakakaunawa yung highlights lamang ng khutbah kanina naganap? Kahit paano, although karamihan sa inyo hindi talaga nakakaunawa ng Arabic, pero somehow may idea kayo kung ano yung sinabi at kung ano yung buod ng paksa. Fadal? Aywa? Ha? Shirk. Yun lang naintindihan mo? Doon sa shirk. Doon sa... Okay, good. Good point. So, sino pa? Tauhid. Yun lang din. Tauhid lang din. Okay, ano pa? Okay, tungkol sa paggalang sa magulang, siyempre. Okay, ano pa? Wala na? Pagtulong sa mga wayfarer. Pagtulong sa mga wayfarer, okay, sa mga driver. May wayfarer, may driver, mayroong... Mashallah, tabarakallah. Okay, ano pa? Wala na. Okay, so, matanong ko lamang kayo, sa mga especially hindi gaano naunawaan yung khutbah, ano yung ginagawa ninyo habang kayo ay nakikinig? Tulog. Tulog ba? Okay, karao din naman kaya isa sa inyo ang nag-iisip sa labas habang kaharap niya ang imam na nagkukhutbah. Ano? Ano yung nasa isip ninyo habang kayo, nagganon lang kayo? Do you think na wala kayong iniisip na iba? Pinipilit intindihin yung sinasabi ng ano. Ang tanong, sa pamimilit na yun, naintindihan ba? Wala talaga. Okay. So, of course, ito ay address.
especially sa mga bagong yakap sa Islam na hindi pa gaano alam ang rules sa bagay na ito. Kapatid sa panampalatayang Islam, huwag niyong isipin na pumunta kayo ng masjid para magsalatul Jum'ah, tapos hindi yun naintindihan ang sinasabi ng imam, ay parang walang saysay sa inyo yun. Okay? Naintindihan mo man o naintindihan, dapat mong malaman na ang pag-attend ng Jum'ah ay wajib. Ito ay isang obligasyon sa bawat isa sa atin, particularly ang mga hindi naglalakbay. Ninaw? So kayo ay hindi mga naglalakbay. Ninaw? Na kung kaya, naintindihan mo man o hindi naintindihan ang sinabi ng imam, wajib sa iyo ang hudur. Wajib sa iyo ang magsala ng salatul Jum'ah kasama ang congregation. Ninaw? Pangalawang rules ay hindi ibig sabihin na hindi naintindihan, may ginagawa kayong ibang bagay. Kasi kapag mayroon kayong ginagawang ibang bagay, ito ay magsisilbing kasiraan ng inyong salatul Jum'ah. You know? Even the Hadith Prophet ﷺ said also that, na sinasabi niya, man takallama wal imamu yaktub faqad lagaw. Fi yawm al-Jum'ah faqad lagaw. Kung Rasulullah ﷺ, sabihin niya, sino man ang nagsasalita, no, either sa kausap niyang sarili, nagsasalita siya, kumusta ka na? Naintindihan mo ba? Hindi ko naintindihan. Ano gawin ko? Ganun ba? Okay, kinakausap niyang sarili niya o kinakausap niyang ibang tao, habang ang imam ay nagkukhutba, o ang kanyang khutba sa salatul Jum'ah ay magiging walang saysay. Magiging tinatawag na kulang sa ibang pagsasalin o ibang tinatawag na interpretation. Lagaw, ang ibig sabihin ng lagaw ay nulled, invalid, o kaya sabihin natin devoid, o di naman kaya ay sabihin natin ay rejected. Okay? So the least worst ay kulang. Hindi kumpleto. So, ibig sabihin dito, just concentrate. Pag mayroong ibang bagay na dumating sa inyo, sa isip nyo, abang kayo ay nakikinig na hindi man naintindihan, paglabanan nyo yun. No? Hanggang sa maibaling ang focus ninyo doon sa tinatawag na pakikinig sa khutbah ng imam. Otherwise, masisira ang inyong tinatawag na salatul Jum'ah. Para lang kayo na nasa harapan ka pero wala. Okay? Parang you're there but the reality is you are not existent. Alam mo yung sakit nun, di ba? Katabi mo pero ibang isip. Di ba? Akala mo ikaw ang iniisip pero iba palang iniisip. Di ba? So, nasasaktan kayo kasi napagdaanan nyo yun. Wala akong kinalaman dyan. Okay? So, yung mga kapatid, ito payo ko lamang, no? Especially sa mga bago, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya, even na pagsabi mo na sa ibang katay mo, so, tumahimik ka dyan, bawal din po yun. No? Hayaan mo siya masira ang kanyang salatul Jum'ah. At ang mahalaga sa iyo na preserve mo ang salatul Jum'ah mo. Yan mga kapatid. Okay. Pero saka mo na pagsabihan pagkatapos. Siyempre, nang mahinahon, as marahil hindi niya alam yung mga bagay na ginagawa niya at hindi niya alam ang batas tungkol dito. Okay, yung laman ng khutbah kanina, actually isang aya lang pinaliwanag ng sabihin natin ng mukhatib, no? O ng mukhatib ng sabihin natin ng khatib. Yan ay walang iba kundi ang sa Suratul Nisa, verse 36 ng Suratul Nisa. Ang aya na ito, mga kapatid, ito po ay naglalaman ng 10 mga karapatan na napakahalaga at napakabigat. Okay, 10 karapatan. Okay? So, may mga sinasabi sila na 10 utos ng Diyos. Matatagpuan sa Suratul Nisa, verse 36. Actually, 10 naman talaga. Ibig sabihin na exclusive lamang sa 10 yung utos ng Diyos. You know? May punto naman. Ibig sabihin, ang 10 mabibigat na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala o karapatan, may kaugnayan sa karapatan na matatagpuan sa aya na ito. Suratul Nisa, chapter 4, verse 36 ng banal na Quran. So, pwede niyong sundan. Mayroon kayong application dyan. Pwede niyong tinatawag na sundan upang sa ganun ay magkaroon ng dagdag na impormasyon at kaalaman sa inyo. So, basahin natin ang aya, mga kapatid. So, man qara'al Quran. Sino ang marunong magbasa ng Quran sa inyo? Pwede bang mag-share siya ng gantimpala? Fadal. Ayo, اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا يشرك به شيئا ولا تشركوا not يشركوا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين
والجار ذي القربى والجار الجنوب. O dyan mo junub. Kasi iba pag junub, ano na yan kapatid, impurity yun. Okay? والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Subhanallah, naalala ko lamang nung napaka-tsela ng Arabic. Tatlong litra lamang, pero magkakaiba, pag nagkaiba-iba ng pronunciation, ay iba-iba rin ang kahulugan at napakalayo sa isa't isa. For example, yung jim, nun, at sakaba. Okay, kapag binasa mo siya ng, which is ng junub, yun ang tinutukoy sa aya, nang ibig sabihin malalapit. Okay? At pag sinabi siyang junub, may siyang prolong or stress sound, ay problema. Okay? Junub, ang ibig sabihin ay major state of impurity. Sabihin, kapag nakipagtali ka sa asawa, may lumabas man o walang lumabas, ang mahalaga nagdikit, you're still in state of janaba. Yun ang tawag sa'yo is junub. Okay? Junub. So, ibig sabihin ay kailangan mong maligo. Alam mo yan, okay? Nasa gusul yan. Nasa ano yan, which is ng classification ng wudu, saka gusul. Pag sinabi mo naman tinatawag na janub, yun yung janubiya, yun yung direction. Okay? Yun yung tinatawag na north, kung di ako nagkamali. You know? So, napakasila ng Arabic. No? Isang ano lamang ay kinakailangan pag-ingatan upang di maiba ang kahulugan. You know? At kung kaya, inainin mo kayo na mag-aral talaga. Pag-aralan lalo ang salita ng Allah kung tama, kung paano abasahin ito ng tama, at magpasalamat kayo sa mga nagtuturo ng tajwid. Okay. So mga kapatid, isa-isahin natin yung 10 karapatan na ito mga kapatid. Okay. Sinabi ng Allah, Ba'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ito po yung unang karapatan. Karapatan, una, which is sabi ng imam kanina, ang 10 karapatan na ito ay napakahalaga at napakabigat na dapat makuha at dapat maisabuhay ng isang tao, ng isang mananampalataya. You know? Particularly, generally speaking, ng mga lahat ng tao, kumbaga. Otherwise, kapag nabigo ang tao sa 10 karapatan na ito, higit lalo ang pinakaunang karapatan, yan ang maglulugmok sa kanya sa impyernong apoy. Kaya naman, sino man ang pinanghawakan niya ng matibay na pagkakahawak, yung 10 karapatan na ito, siya ay magtatagumpay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. At ito ay sa pamamagitan ng pag-unawa, tamang pag-unawa ng mga karapatan na ito, pagsabuhay, pag-alam, at pagsakatuparan, mga kapatid. So una, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ito ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, gusto ko lamang dagdag na impormasyon at kaalaman sa inyo, once sa pag sinabi ng utos ng Allah, what comes in your mind? Anong nasa isip mo pag sabing utos ng Allah? Okay? Kaya may mga some of the scholars na a certain group of scholars, pag utos ng Allah, automatic na wajib na yun para sa kanila. Okay? Wajib na yun para sa kanila. Na kung kaya, pag sabing sambahin ninyo ang Allah, so ito ay isang obligasyon bawat isa sa atin. Ito ay utos sa iyo ng Allah. Ibig sabihin, you have to be reminded at kinakailangan ay magising ka at kinakailangan ay malaman mo at mabatid mo na inutusan ka ng Allah na sambahin siya, mga kapatid. So ito yung pinakamabigat sa lahat ng karapatan. Wala nun na, yung tauhid. No? Then, kasalungat ng tauhid ay walang iba kundi ang shirk o pagtatambal sa pagsasamba sa Allah. Yun yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba kay Hussein, pagsamba kay Ali, yung ginagawa ng mga Shia, pagsamba sa mga nakalibing, paghingi sa kanila, doon sa mga nakalibing na mga bagay na pangangailangan na hindi kaya nilang isa katuparan maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Even na pupunta ka ng Madina, maghiya kay Propeta Muhammad doon sa kanyang libingan, sa ya Rasulullah, please tulungan mo ako, galing pa ako ng Sikihor. Okay? O galing pa ako ng Tawi-Tawi, galing pa ako ng Simunol, o ano pa man dyan. O, naglakbay ako dito, pupunta lang ako talaga sa'yo para humingi sa'yo ng tulong. Pero nagsasala siya, nagfa-fasting siya. Diba? Nag-hajj siya, nag-umrah siya, gumastos ng pera, pumunta rito para mag-umrah. Pas pagdating ng Madina, gagawa ng shirk. O, diba? So, anong kahibangan yan? Diba? Walang duda. Shirkul akbar yan. O, hihiling ka sa ilalim ng lupa. Even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya kayang ibigay.
Mga kapal sa panampalatayang Islam, siya ay isang tao na katulad natin. No? Na kung kaya siya ay mayroong sinasamba, di ba bakit ang isang tao, ang isang Muslim, nagsasabing Muslim, pupunta doon at hihiling doon at pagkatapos ay nagsasabi ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ustad, bakit po binibisita doon? Yan bisita, pagbisita sa libingan ng Propeta ay sunnah. Sunnah, sapagkat ito ay isang sunnah mga kapatid. Pero, okay, kailangan maging maingat sa bagay na ito. Pag ikaw ay naglalakbay, okay, ang pagpunta mo doon ay nangangailangan ng paglalakbay na purposely, intentionally, para lamang sa pagbisita sa libing ni Propeta Muhammad, la yajuz. Hindi pwede. Okay? Yung halimbawa, galing ka ng Makkah, pupunta ka ng Madina, ng intention mo lamang bisitahin ng libingan ng Propeta Sallam. La yajuz. Kasi walang pwede na mabisita ka ng libingan, even the Prophet, even the grave of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng intention ay pagbisita. May kaakibat na paglalakbay. Okay? Pero kapag pupunta ka doon sa Madina, ang intention mo ay Masjid Nabawi. At pagdating mo doon, pag may pagkakataon, bibisita ka sa Rasulullah, that's fine. Kasi ang nanguna na intention mo ay pagbisita sa Masjid Nabawi. Batay sa hadith Rasulullah, la tashuddu rihalu illa thalathati masajid. Masjid al-Haram, Masjid al-Haram, o Masjid al-Aqsa. Ibig sabihin, walang pwede na maglakbay ka para sa gawaing pagsamba maliban lamang sa 3 masjid. Okay? Ang masjid na ito, Masjid Nabawi, ang Masjid al-Haram, at ang Masjid al-Aqsa. Malinaw po ba yun? Okay? So, pag pupunta ka doon, yung intention mo, pag pupunta ka doon para bumisita sa libingan ng, para sa bumisita sa Masjid Nabawi, kasi pagkat yun ay sunnah, yung pagdating mo doon, may pagkakataon ka na bumisita sa libingan ng Sallam, maging sa Baqi', bumisita sa tinatawag na libingan ng mga sahaba, sa Uhud, o kay bumisita sa Rauda, walang problema sa bagay na yun. Malinaw? Okay, maintindihan ba? Sige. Sige. Ay, parang hindi convince eh. Sige. Parang sige na lang, napipilitan. Kasi Ustad, siyempre, pumunta ka na doon, so it means yung intention mo, di ba, first intention mo, pupunta sa masjid. So, tapos madaanan mo yung libingan ni Prophet Muhammad. Yes. So, ano yung Anong ano? Yung intention ng iba na, di ba, bawal yung bisita sa... Ang bawal dito, yung dito pa lamang, intention mo lang, yung primary intention mo. Yung ipangunahing intention mo ba? Kagaya sa akin, bagong yakap sa Islam. Siyempre, kumbaga, naghalo yung intention sa pagbisita ng masjid o curiosity, no? Kita yung ano. O no, walang problema dyan. Kasi ang tinutukoy natin dito, ang pinahintulutan, yung priority. Ang priority mo sa pagbisita doon, yung Masjid Nabawi. Then, second priority na yun, kapag may pagkakataon ka, bibisita ka sa libingan ng propesa, kasi nandun ka na. Yun yung mga priority. Pero kung dito pa lamang priority mo na, pangunahing priority mo ay yung tinatawag na tinutumbok mo yung pagbisita sa libingan, dayo Diyos yun. Hindi pwede yun. Okay? Kahit pa kaninong libingan. Kung ipinagbawal nga sa libingan, paano pa sa libingan ng nanay mo? Paano pa sa libingan ng mga, kung sino mang Punsyo Pilato? Na kailangan mong maglakbay, no? Ma-exert ng effort, maglakbay ka para bisita ng isang libingan. Bayon, hindi pwede yun. Okay? Hindi pwede yan. Basta ka ng verses doon, yung Quran, sa harapan ng libingan. Harapan ng libingan. So, unang-una ay maganong ibada, mga kapatid, kailangan ng dalil. Walang dalil na walang dalil na pagpupunta ka doon, magbasa ka ng Quran. Malinaw? Wala yan na, hindi nakasaad yan. Gayro warid fi sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May mga specific o certain sunnah na nabanggit at na-mention sa mga hadith kung ano yung mga dapat gagawin pag bibisita ka sa libingan. Ito yung pagbigay ng salam, pagdua pagdua sa Allah para doon sa mga nakalibing. Okay? Of course, sa mga Muslim lamang, bawal sa mga non-Muslim na magdua kaya Allah, yung ilivit mo yung parusan niya, alam mo naman kafir yan. Wala na, tapos na, kalas. Okay? Rufi'at al-aqlam. So yung mga kapal sa panampalataya, so any question? Regarding sa bagay na yun, malinaw? Okay na? Okay. Kasi, pumunta ako doon, since na, bago ako kasi pati kong pumunta doon. So, nasagi ko sa isip na, pumunta doon. Yan, walang problema ka. Kasi priority pumunta doon talaga, yung Masjid Nabawi. Hindi naman talaga ang libingan. Okay? So yung mga kapatid, so dapat kasi maging maingat sa bagay na yun, ha? Maging maingat. Nalalaman namin na yung mga bagay na doon. Okay, alhamdulillah. Nalalaman namin. Okay, alhamdulillah. Okay?
So yun mga kapatid, so ang unang pinakamabigat na karapatan ay walang iba kundi ang tauhid, no? At saka ang pag-iwas sa tinatawag na shirk. Kaya sabi na wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nakun kaya ito yung nabanggit sa isa sa mga hadith ng Prophet sallam na karapatan ng Allah sa iyo at karapatan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, you have a right to Allah. Meron tayong karapatan sa Allah. Okay? At merong higit lalo karapatan ang Allah sa atin mga kapatid. Kaya tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid kay Mu'adh bin Jabal, isa sa mga magiting na sahaba, sabi niya, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" O Mu'adh, batid mo ba kung ano ang karapatan ng Allah sa kanyang alipin? O anong karapatan ng Allah sa iyong alipin? Sabi mo, karapatan mo nga, sinisila mo yung kumpanya mo eh. Okay? Nagdidimanda ka doon sa labor office, no? Sa HRSD, settlement court. Dahil sa ESB mo. Dahil sa hindi ka binayaran, no? At dahil hindi ka sinahuran, hinabol mo yung karapatan mo kasi you know that's your right and you have to fight for it. What about the rights of Allah to you? Okay? Bakit hindi mo alamin? So, ano ang karapatan ng Allah sa'yo? Ha? Yung gusto ko yung one word, one phrase. Ha? Sambahin siya. Yun ang karapatan ng Allah sa iyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ni Mu'adh bin Jabal, Allahu wa Rasuluhu alam. Allahu wa Rasuluhu alam. Sabi niya sa kanyang teacher, kasi Prophet sallam, ang Allah at ang higit na, ang Allah at ang propeta ang nakakaalam. Now, I have a question here. Ito pang legal na talaga tayo mga kapatid, no? Kasi mahilig tayo sa legal. Legal wife, of course. Sorry. Okay, legal, sabihin legal terms and rules and conditions sa Maragato. You know? Aisa? Okay. 145. Kalas na. 145 tapos na. Tapos na tayo? Wala pa. Subhanallah. Tapos na. Okay. Subhanallah. Ito sabi ko, alam ng mga old student akong pag nag-once na nakausap, kasi kukulangin yung ano. Okay? Subhanallah. Okay. So, sino mang gustong alamin yung mga karapatan na ito, basta lang surat chapter 4, verse 36 ng banal na Quran. But anyway, mga kapatid, dito sa hadith na ito, ang Allah at ang propeta nakakaalam. So, there's a question here. Bakit mayroong tinatawag na, mayroong shirk ba? Ang Allah at ang propeta nakakaalam? Hindi ba dapat ang Allah nakakaalam? Pati sinalip ang propeta ng sallam? Halimbawa, sabihin ko ngayon sa'yo, bro, uulan ba bukas? Okay? Kasi mo ngayon, Allah wa Rasuluhu alam. Ang Allah at ang propeta nakakaalam. Pwede ba? Buhay pa ang propeta eh. Kasi sinasabi nila halimbawa, buhay ng Prophet sallam. Let us bring ourselves into the time of the Prophet sallam. In front of sallam, sabi ng, Ya Rasulullah, tatanungin ka ng sallam, o Mu'adh, o Yusuf, no? Ikaw ba ay ulan ba mamaya? Sabi mo, Allah wa Rasuluhu alam. Pwede hindi? Pwede, ha? Okay. Now, ano bang tinatanong patungkol doon sa kaganapan which is universal na nangyayari, ulan, bagyo, ano mang katulad nito? Walang nakakalam kundi ang Allah SWT lamang. Kay Allah wala. Okay? Solid. So mga kapatid, pero may kinalaman sa Sharia, may kinalaman sa legislative na issue, pwede mo sabihin Allah wa Rasuluhu alam. Okay, sapagkat ang legislative, yung pambabatas, ay hindi pwede maging tinatawag na kung maliban lamang sa kaalaman ng Allah at kaalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa sino man gusto malaman ng mga rights na ito, basahin lang po surat niya sa verse 36. Wallahi, kahit ako ay nabitin. Wallahi, gusto ko pa makasalita pero wala tayong magawa. That's the rules. Okay? Ha? Oh, yan si Baba. So maraming salamat. Pagpasensyaan niyo na po. Okay? Wala tayong magawa. Hindi natin Islamic Center ito. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga mag-subscribe lamang kayo sa aking YouTube at mag-follow sa aking Facebook page. Okay. Ha? Mamaya, pag-usapan natin.